Pinsan ni Marcos Jr. kinasuhan. At eto, Gloria Diaz may inamin mapatungkol doon sa pasabog ni Senator Amy Marcos. At eto, driver ni Saldico ay umamin na. Naku po, ang dami natin pag-uusapan. At eto, yung kumakalat na video online ng pagdakip daw or pagkadakip ni Congressman Saldico. Di ko alam kung totoo ba to. So yan po, no? So ang dami ho nating mga pag-uusapan ngayon, mga kaibigan. Bigla ako naging Bombay Ay mga pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan. Sino kaya ito pinsan ni Marcos Jr. na nakasuhan? Nung nakaraan, pinsan ni Lisa ang nakasuhan. Ngayon pinsan naman ni Marcos Jr. Aba, sinong pinsan kaya ito? At mukhang malala tong pinsan niya na to, ha? At ito, yung nga pala, yung part 8 na maaaring mas ikakagalit ng palasyo na ilalabas ni Saldico. Kaya todo effort na sila na wag mailabas to. At unahan ko na si Saldico, ito yung mga ilalabas niya. Ang tindi. Tapos ito, kamakailan lang ay nagsalita po itong si Gloria Diaz about sa 500 na Noche Buena. At talagang may mga artista din na naging against sa kanya. May na-discovery ako kay Gloria Diaz, kay Lisa Araneta Marcos at Marcos Jr. na yan ang ipapakita ko sa inyo maya-maya lang. Bago tayo mapunta doon, syempre, paki-like and share to para mapanood pa ng iba natin mga kababayan, lalo-lalo na yung mga hero abroad, OFW, saan man sulok ng bansang Pilipinas. Dito muna tayo. Dito muna tayo sa mga re-reactionan natin, kagaya lang ho nito. Hoy BBM, magnanakaw. Hindi mo legacy project yan. Gumawa ka ng sarili mong project. Pati Bukana Bridge ninanakaw ni BBM. Gusto lang niyang ipakita na hindi siya takot magpunta sa Davao. Pero nag-helicopter siya at isinira. Ano yan? Tignan natin. Isinira ang Coast Guard. Coastal Road. Utangin na kasi ang liit lakihan na nga natin. Sige na nga, ito na, lakihan na natin Nahihirapan din ako magbasa, labo ng mata ko Iniwan ang mga taong sumisigaw na boo! Alam niyo itong si Marcos Jr. sobrang nagpapatawa. Sa totoo lang, Marcos, nasa sayo na lahat. Sa totoo lang, nasa sayo na lahat talaga. Biruin mo magnanakaw ka na, adik ka pa ayon sa kapatid mo, pati yung proyekto, yung proyekto ng iba, inaangkin mo. Aba Marcos, magtira ka naman ng kasalanan sa iba. Huwag mong angkinin ng kasalanan. Huwag mong lahatin ng kasalanan ng ibang tao. Masyado mong kinukuha lahat. Magtira ka naman para naman sa iba, para magkaroon din naman sila ng kasalanan. Anak ng teteng yun. Parang gusto mo lahat ng kasalanan sa bansang Pilipinas, kukunin mo lahat Magtira ka naman para sa iba. Ikaw lang yung makasalanan dito sa bansa natin. Ikaw lang yung gusto mo makasalanan. Huwag ganun. Huwag ganun, Mars. Bonget, magtira ka naman. Lahat na nasa iyo Pagiging adik, sabi ng kapatid mo. Magnanakaw, sabi ni Saldico. Puro sabi ni Saldico yan. Ng ibang tao yan Hindi mismo nanggagaling sa akin yan. 'Di ba? Lahat na lang nasa sayo, pati yung may superpowers ka na rin, nakakausap mo yung tatay mong matagal nang patay. Yung bagyo gusto mo mag-adjust sa'yo, kailangan may schedule kada papasok sa Pilipinas. Anak ng timang ka naman Lahat na lang kinuha mo na
Matatakot na sa'yo si Satanas. Ay, nako. Dito totoo. Sa totoo lang, Marcos, natatakot na sa'yo si Satanas. Wala na eh. Kung si Satanas nasa 99% na makasalanan sa buong planeta, ikaw 101%. Biruin mo, 2018 yan sinimulan. May video pa si BP Sara at kung ano-ano pa yung mga lumalabas mapatungkol dyan sa Bukana Bridge na yan. Tapos sasabihin mo, sinimulan yan ng 2022. At proyekto mo pa. Eh hindi na rin kami magtataka balang araw, yung subway na sinimulan ni Pangulong Duterte, sayo na din. Anak ng timang naman, oh. Marcos, ano ba naman yan? Pinanggagawa mo? Unti-unti na nga namin natatanggap na adik eh. Yung ano pa kaya? Yung pagiging pagnanakaw mo sa proyekto at lahat na nasa sayo ha. Pati yung proyekto ng iba ninanakaw mo. Ay, grabe. No, nakita niyo yung post ko sa Facebook page. 'Di ba? Nakita niyo yung post ko sa Facebook page na puro yung mga kapulisan ibinilad sa Arawan. Sa Coastal Road na siya ito nga, yung sinasabi ni ni Attorney Rowena Guanzon. Oo, totoo po yun na nakabalandra po yung mga kapulisan dun. Para hindi makapasok yung tao na galit kay Marcos. At dito, talagang totoo yung sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon na pinapakita niya lang na hindi siya takot sa mga Duterte at nangaasar lang siya. Alam niyo, ito yung pamamagitan ni Marcos Jr. kung paano siya mangasar. Ito yung ganitong ano yun, ganito. Kaso, kada mga asar siya, bumabalik sa kanya agad. Bumabalik sa kanya agad eh. Buwi bingo agad sa kanya. Bumabackfire sa panga niya. Ay, sorry. Anak ng teting ka naman, Marcos. Lahat na lang kinuha mo na. Magtira ka sa iba ha. Kawawa iba. Wala nang kasalanan. Nasa sayo na lahat. Ay, naku. Ay, eto. Dito pa tayo. Lahat na lang eh, no? Wala na talagang ano eh. Oo, inubos mo na lahat eh. Eto. Wala akong statement tungkol sa Noche Buena o bonus. Mga bayarang vloggers lang ang nagpapakalat ng mga paninirang sa Ahmed Post. Huwag niyong ipasa sa akin ang kapalpakan ng isang sekretary ukol sa kanyang 500 Noche Buena. Hindi, alam nyo, ito totoo itong sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na wala talaga siyang inilalabas na statement dito mapatungkol sa 500 na Noche Buena. Kaya nga nakakatawa, kaming mga Duterte supporters or mga banateros, lalong-lalo ng banateros, palaging kami sinasabihan ng mga vlogger na nagpapakalat ng fake news, yung mga loyalista. Kesyo kami daw mga fake news. Tingnan nyo to, alam nyo yung mga nagpapakalat nito, yung mga vlogger ng mga pinklawan, yung mga dilawang tae, at yung mga loyalistang tanga. Sila yung mga nagpapakalat ng ganitong issue para may mapag-usapan sila. Kasi una-una, ano naman ang kanilang itatapik sa kanilang boss na si Marcos Jr., una-una, yung nang-angkin na nga lang ng proyekto, pumalpak pa. Diba? Nakita niyo yung diba, nang-angkin siya ng proyekto. O dapat gagawing vlog na or content ng mga vlogger niya yun. Kaso pumalpak. Nabinggo agad. Tapos nga ngayon, nagngangawa itong si Anticlar or si Marcos na dapat daw parang kasuhan daw kami. Ba't kami lang? Una-una yung ka-fake news na nanggagaling sa mga vlogger mo. Ba't kami na naman sisisihin mo? Mamaya papakita ko sa inyo yan. At chinek ko din ng mga social media account ni Senator Marcoleta. Wala naman po talaga siyang sinabi. Wala siyang komento dito sa 500 Noche Buena na yan.
No, at hindi naman na din dapat din pag-usapan 'yan dahil hindi na rin naman din kataka-taka bakit sinasabi ng ni secretary na to etong 500 Noche Buena na yan. Dahil alam naman din natin na isa yan sa mga galamay ni Lisa Araneta Marcos. Tropa niya yan, tropa. Oh, baka kaano niya rin niya sa pulburon. Oh, ayan ha. Oh, yan po ang talagang lehitimong fake news. Alam mo, Senator Marcoleta, dapat kinakasuhan mo kasi yun. Yung mga vlogger na yun. Kasuhan mo para madala. Palagi kang tinataranta doon. Tingnan mo yung mga pagmumukha. Tingnan mo yung pagmumukha mo doon sa mga thumbnail nila. Ako, eto, tingnan nyo yung mga thumbnail ko ha. Yung mga thumbnail ko, ano pa yan? Pinagsasayangan ko pa ng oras yan para lang mapalinaw. Para lang hindi ako kumukuha ng mga nakatabingi yung panga ni Marcos, nakadilat yung mata ni Lisa Araneta Marcos. Hindi ko ginagawa yun kasi sabi ko, ayoko din na gawin sa mga Duterte. Pero yung mga gumagawa kasi ng mga ganyang, yung mga nakadilat yung mga Duterte, yung umiiyak ang mga Duterte, yung parang, alam mo yung pinapapangit si BP Sara, yun, ano yan, kagagawan niya ng mga loyalistang tanga, ng mga vlogger. O, sila gumagawa niya. Ako, ini-edit ko pa para lang mapalinaw eh. Diba? Para maging maganda yung thumbnail kahit na ayoko sa pagmumukha ni Marcos. Ganun. Kaya dapat, Senator Marcoleta, kasuhan mo. O, marami naman dyan. Gusto nyo, pa-chat nyo lang ako kay Ma'am Cathy Binag. Ibibigay ko yung mga full address at mga account, mga full name ng mga vlogger na yon. Eh, nasa akin lahat yan ha, Senator. Inutusan eh, no? Gago. Dito naman tayo. Ayan na, eto na nga. Eto na yung tigapagtanggol ng pamilyang Marcos. Eto na po yung the superwoman of family Marcos. The one and only. The greatest of all time. The hero of the liar. The super liar lady. Ante Claire Castro. Super liar. Tutangin na kung may Superman, may Batman, may Wonder Woman. Ito, si super liar. Tanginang yan. Sabi niya rito, iginiit na hindi credit grabber si Marcos Jr. Alam naman po natin ang Bukana Bridge ay natapos po sa panahon ni Marcos. O tanga. O katangahan mo. Diba? Ang linaw doon sa interview, putay na sino pa ang gulo niyong dalawa. Sino pa paniwalaan namin sa inyo ni Marcos? Ikaw o siya? Sino ba talaga? Kasi sabi ni Marcos, sinimulan daw yan ng 2022. Eh samantalang sinimulan yan at nasimulan yan, kung hindi kami nagkakamali, ay nasa 2019 to 2020. Na hindi pa presidente noon si Ngagba. Hindi pa siya presidente noon. Noong mga panahon, si Pangulong Duterte pa ang presidente noon. Nung nasimulan yan. Oo, hindi namin tinatanggi na natapos yung proyekto na yan sa panahon ni Marcos Jr. Ang pinupunto kasi namin dito is kung sino ang nakaisip ng proyekto at kung sino talaga nagsimula. 'Di ba? So yan ay sinimula nung panahon ng mga Duterte. Panahon ni Tatay Digong, hindi panahon ni Ngagba. At kung panahon ni Ngagba, putang ina, nakakatakot dumaan dyan. Alam niyo kung bakit? O baka substandard na naman yan. Putang ina. Yung boss mo amin ng amin, tapos ikaw deny ng deny, gago ka ba? Eh hindi naman issue dito yung sinasabing pagtatapos eh. Ang ini-issue namin, bakit mo kailangan sabihin na nasimulan niyang proyekto na yan sa panahon mo? Eh hindi naman nasimulan niya sa panahon mo.
May video pa nga pinakita dyan eh. Katarantaduhan nito. Dami mo ng bansag. The second lady. Ngayon, ikaw naman si super liar. Ang tigapagtanggol ng mga sinungaling. Super liar na puta. Ganda ng pangalan mo, Auntie Claire, no? Kaya mo na, Auntie Claire. Alam mo, Auntie Claire, maganda rin yung ginagawa mo eh. Mararamdaman mo rin yan pagtapos ng administrasyon ni Marcos. Mararamdaman mo na wala na magtitiwala rin sa'yo. Punta na nakakahiya, no? Kung halimbawa kamag-anak ko to si Auntie Claire, halimbawa kamag-anak ko pwedeng sabihin pamangkin, putang na tatanggi ko kagad to, hindi ko kano-ano yan. Kahit sino kamag-anak siguro nito, tinatanggi to ngayon. Ay, wala po akong kamag-anak na ganyan. Hindi po mga sinungaling ang angkan namin. Pero okay na rin yan, ha? Gamparan mo na yan. Total, nasimulan mo na rin naman eh. O, dito tayo. Sa isang eto matindi. Lakihan natin, ha? O, yan. Sabi niya rito, PBBM nanghihingi ng tulong sa media para labanan ang talamak na fake news. Wait lang, nuubo lang ako eh. Nasamid na naman kasi ako eh. Unang-una, Marcos Jr., ikaw ang nagpalaganap, ikaw ang pinakamalalang nagpi-fake news sa Pilipinas. Eto na lang, may video yan ha, may video, may ebidensya. Noong sinabi mong walang barel, walang nangyaring dahas, walang nangyaring sakitan or pananakit sa paglusob nyo sa kay OJC, na hindi naka full batter gear ang mga pulis doon. Kitang-kita sa mga live namin, kitang-kita kahit i-research mo pa sa Google kung ano ang itsura ng mga pulis na pumasok sa kay OJC compound. Hindi lang yan. Sabi mo, hindi mo papasukin ng ICC sa bansang Pilipinas at hindi mo hahayaan na mahuli ng ICC or kunin ng ICC si Pangulong Duterte. Pero ginawa mo pa rin. Ano pa bang kasinungalingan mo sa sobrang dami, hindi ko na maalala. Ang daming ka-fake news na pinagsasabi mo. O, eto pa, yung about doon sa Blanco na inilabas ni Pangulong Duterte. Yung 2025 national budget na may blank. Diba? Anong ginawa mo doon? Diba puro ka deny? She's lying. She's president. She you know, diba? Ganun, mukhang tanga dun sa interview mo, diba? Oh. Ano pang kasinungalingan mo? Nandyan ang flood control. Na-overwhelm lang. Meron na po tayong 5,500 na flood control. At yung iba ginagawa pa. Asan na? Fake news, di ba? Oh. Ano pa ba? Meron pong flood control na bangga ng barko. Ang dami mong ka-fake newsan, Marcos Jr. Ngayon na nabubuko ka at napapahiya ka, sasabihin mo, lalabanan mo ang fake news at nangihingi ka pa ng tulong sa media. Anak ng timang naman, Marcos Jr. Media, hihingian mo ng tulong. Yung ibang mainstream media dyan, nagpe-fake news din. Yung isang ang kilalang yung ibang ang diyan tawag dito yung isang kilalang media diyan. 'Di ba? Na-report dahil sa ka-fake newsan. Oh. Tapos diyan ka hihingi ng alam mo, kung gusto mo labanan ng ang isang matatawag mo na nangyayaring masama or pangit sa bansang Pilipinas, dapat hindi yan nakikita sa'yo.
Kagaya na lang sa pulburon or sa droga. Bakit nilabanan at bakit bagay na bagay at bakit pinaniwalaan na lalabanan ni Pangulong Duterte ang droga? Una, nakita ng buong Pilipinas sa Davao na talagang winalis niya ang droga doon. Pangalawa, hindi nagdodroga si Pangulong Duterte. Kaya naniwala kami ng sobra kay Tatay Digong na pinatunayan niya naman agad yun. Pinatunayan niya sa lahat ng mga Pilipino. Ngayon ikaw, lalabanan mo yung fake news na nagpi-fake news ka. Biruin mo yon, kinalaban mo ang sarili mo. Iba ka, Marcos, ha? May kakaiba kang kakayanan. Ikaw ba si Boy Bawang? Ikaw ba si ano? Mirin mo lang, nakakalabanin mo yung sarili mo. Kamakailan lang nakakausap mo tatay mo, ngayon kakalabanin mo na sarili mo, ba iba na yan? Yung ibang mga adik, binabantayan lang nila yung sarili nila. Ikaw, kinakalaban mo na. Iba ka, Marcos. Kakaiba ka, ha? You eating manner. Ito naman sa eating manner. Tawang-tawa na naman niya sa comment section dyan sa mga English ko. Oo. Ano na to? Lalabanan mo fake news? Nanggagaling sa'yo? Ikaw lalaban? Ano yung kinalaban mo yung sarili mo? Fake news. Ba't fake news ba na 2018 talaga yung Bukana Bridge? Sasabihin mo na naman, ay wala po akong sinabi. Hindi ko po sinabi na ako ang nagsimula sa Bukana Bridge. Malamang yung sasabihin niyan pag sa interview, tayo naman, hindi naman tayo nangaangkin. Sa kanila na lang po yan kung sila ang mga ganun-ganun na naman yan sa interview. Sasabihin, sa kanila lang po yan kung inaangkin po nila. Hindi naman tayo pala angkin. Ganun-ganun na naman yan. Asahan nyo yan, tingnan nyo. Tsaka ito, kung una mong, ito pa isa, lalabanan mo ang ka-fake newsan. Nanggagaling sa mga sumusuporta sa inyo ng mga vlogger yan. Sa mga vlogger na sumusuporta sa inyo, nanggagaling ang ka-fake newsan. Ay nako, delikado kayo dito mga vlogger, ha? Yung mga loyalistang tanga. Yung mga pink tae, dilawang tae. Ano kayo? Naku, papakulong na kayo ni Marcos. Mukhang mukhang nag-iispadahan na yung magpinsan. Oo, kasi ang pagkakaalam ko dati, si Romualdez ang may sa inyo, eh. Diba may video tayo na nagsasabing i-promote lang si Romualdez. Kahit DDS ka o BBM ka, ganun. Diba? Baka mamaya pinag-iinitan, nako, magyari kayo dyan. Tingnan mo si Saldico, ang tagal nilang kasama yan, ang tagal nilang pinakinabangan. Hindi kayo masyadong kilala ni Marcos Jr. Kung si Saldico nga, ngayon ginigipit, kayo pa kaya mga vlogger? Naku po, patay tayo dyan. Yung ipon nyo sa per month nyo sa pangbabalahura sa mga Duterte, ubos sa kulungan yan. Ang inang yan, ingat-ingat kayo, ha? Ipapatrabaho ata kayo ni Marcos, no? Nagsumbong na sa media. Nangihingi ng tulong, anak ng teteng, presidente ka, nangihingi ka ng tulong sa iba. Ay, naku, ako ko sa'yo. Stress ako sa'yo. Alam mo, Marcos, sa totoo lang, napakaganda sana ng kutis ko. Sa totoo lang talaga, Marcos. Kung hindi ako stress, mas ang gwapo ko pa ngayon. Stress ako sa'yo, eh. Biruin mo, presidente ka, tapos ikaw nangihingi ng tulong laban sa fake news. Kung gusto mo talagang mawala ang fake news sa bansang Pilipinas, ipakulong mo sarili mo. Tapos, period. Yun na yun. Wala na tayong ibang pag-usapan. Ipakulong mo sarili mo, ipakulong mo yung mga vlogger mo, tapos, walang fake news na lalaganap. Ipasara mo yung ibang network, katulad na lang yan, yung Rappler, isa sa mga fake news, eh. Yung iba pa dyan, marami pa dyan. Ipasara mo. Tapos pakulong mo sarili mo. Go.
Nagawa mo na naman kami, uto-uto ka, ha? Sino na mo? Pinagluloko tayo lagi nito, eh, no? Iba talaga yung nasa utak, eh. Oo. Oh, ito yan, oh. Sabi niya, oh. Marcos Jr. idineklarang legacy project ng Marcos Marcos Jr. admin ng Bukana Bridge sa Davao City. O ayon yan kay balita. At may interview ka na sinabi mo to. So kapag dinanay mo yon, tangina na Marcos, pa-check up ka na. Tama yung ate mo, ading, maggamutin na kita. Bagamat pinondohan ng gobyerno ng China noong Administrasyong Duterte, itinuring ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Bukana Bridge bilang bahagi ng mga legacy project na matatapos sa ilalim ng kanyang pamumuno. Di totoo naman yon. Matatapos naman na talaga tong project na to sa panahon ni Marcos Jr. Totoo naman, wala namang nagdi-deny doon. Ang pinupunto lang ng mga Duterte supporters at kami, hindi yan proyekto mo. Natapos lang yan sa panahon mo pero hindi mo proyekto yan. Putang ina, galit na galit ka sa China, di ba? Anong sabi mo sa China? Tapos ngayon gagamitin mo ang China para lang kamangaan ka ng iba? Putang ina ka. Pati mo. Itangin na to. Sabi mo masama ang China. Oh, tapos ngayon proud ka sa China. Ano ba talaga? Alam mo Marcos, nahihirapan na kami sa'yo. Hindi na namin alam kung saan kami lulugar. Ang hirap mo intindihin. Luto na ba? Luto na ba utak mo? Aba, pa-check up ka na. Sabi ng kapatid mo yan, ha? Ang hirap mo intindihin, Marcos, nai-stress na kami sa'yo. Hindi namin alam kung saan kami lulugar. Utay na. Nung mga nakaraan, galit na galit siya sa China. Ngayon naman naging proud ka sa China kasi dahil dito sa Bukana Bridge. Saan kami lulugar? Sino pa paniwalaan namin? Ilan ba pagkatao mo, Marcos? 13? Utangin na kasi sa araw-araw kasi, no? Sa araw-araw, ngayon, iba si Marcos. Hindi, wait lang. Ganito nangyayari. Ganito nangyayari dyan eh. Asan na yung ano? Ganito nangyayari sa ano? Lunes, iba si Marcos. Martes, iba pa rin si Marcos. So parang ano eh, parang meron siyang sa loob ng 7 araw sa isang linggo, meron siyang 7 pagkatao. Hindi niyo napapansin? 'Di ba? O katulad nito sinabi niya to. Oh, proud siya sa China. Di mo mga bukas sa Makalawa, may sasabihin na naman niya mapatungkol si China. Hindi tayo papayag na abusuhin ng ibang ganun-ganun na naman yan. Ewan ko sa'yo, Marcos, ang dami mong pagkatao. Ang dami mong kapangyarihan. Hindi ka na namin marok. Tinalo mo na si Einstein. Kung si Einstein ay kinakahangaan ng bawat tao, bawat nakakakilala sa kanya dahil sa angking katalinuhan niya, ikaw naman, hinahangaan ka namin sa angking kabubuhan mo. Ikaw ang Einstein ng Pilipinas. Biruin mo nung nakaraang galit ka, ngayon bati na kayo. Proud siya, oh. China ang umano niyang Bukana Bridge na yan, di ba? Ano ba? Sasabihin na naman, buhay na naman yung pro-China. Sasabihin na naman ng mga basher sa akin dyan, si Jay pro-China. Butangin na nyo, mas gugustuhin ko pa maging pro-China kaysa pro-America. Butangin na, anong napala ng Pilipinas sa Amerika? Saan? Yung San Juanico, yung Jones Bridge. Yun lang ang nag-iisang proyekto ng Amerika dito. Tagal-tagal na nun. Ang dami pang hiningin kapalit nun. I-research nyo.
tingnan nyo, research nyo, mag-research kayo, mga putang ina nyo. Mag-research kasi kayo. Ang China, ang daming proyektong ibinigay dito sa bansa natin. Ultimong presidente nyo, proud. Ang galing na, tingnan nyo. Pagdating dito, nung sinabi niya to, proud siya. Pagdating dito, nagagalit na siya. Ang galing mo. Iba ka, Marcos. Unbelievable. You eating my nerve. Dito nagmaktol, dito naging proud. Dito, full charge siya. Dito, lobat siya. Ay, nako. Tayo namin. Ang dami mong pagkatao. Grabe talaga. Sino ba yung karakter na marami siyang... May ganong movie, di ba? Yung parang hindi ko alam kung movie ba yun o cartoons. Yung nag-iiba yung pagkatao niya, bukas masungit siya, bukas malambing siya, bukas iba na naman, bukas ganito na naman. Buta ganun si Marcos, pa iba-iba na ugali eh. Ay, nako. So, dito naman. Ayan o. Ang liwanag nito, sabi dito, ito ay isa sa 4 na malaking proyekto ang mga tinatawag naming legacy project. Sinabi mo to sa interview. Tapos ngayon nagagalit kayo dahil na-checkmate na naman kayo. Natatapusin namin sa Davao at sa mga karatig lugar. Putang na, alam nyo, isa pa sa kinakatawa ko dito. Proud na proud yung mga loyalistang tanga. Sabi nila sa ako, yan, the best president. Sabi pa ng ibang mga vlogger, buti pa si Marcos Jr. may nagawa sa Davao. buti pa daw si Marcos Jr. may nagawa sa Davao daw. Sabi ko, tangina. Kung anong bangag nung boss nyo, mas bangag kayo eh. Hindi mo naniniwala kayo sa pinagsasabi niya. Ay, nako. Grabe ka, Marcos. Kakaiba talaga tong tao na to. Hindi ko talaga lubos akalain na nagkaroon tayo ng presidente na ganito. Eto pa. Yan. Eto na. Siguro dahil dito, no? Kaya siguro nagkaganito si BBM dahil dito. Ratings ni Marcos Jr. pinaka mababa mula ng maupong pangulo. Kawawa naman. Patigasan na lang talaga ng pangato. Kauna-unahan. Kita mo, bumasag ka na naman ng record, Marcos. Bumasag ka na naman ng record. Ikaw ang kauna-unahang presidente na may ganitong trust rating. Wala pa akong nabalitaan na presidente na umabot sa 21% ang kanilang trust rating. Bukas sa Makalawa, may ilalabas ang Malacanang sarili nilang survey. Bukas yan, meron yan. Tingnan nyo, may ilalabas yan. Tapos ang isasagot dyan ni Super Liar, Anti-Claire, sasabihin yan, ay okay lang. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Ang galing. Buti pa ang Pangulo nagtatrabaho. Mababa ang ratings. Yung iba, pag-alagala lang sa dahig. Ganoon na naman yan. Tingnan nyo. Si Anti-Claire. Ang ina. Masasabon siya ni Ma'am Shitars pag hindi niya dinepensahan to si Marcos. Sabihin niyo, uy, putangin na, kabit ka na nga lang, wala kang pakinabang. Tangina, no? Bumagsak sa pinakamababang antas mula nang maupo sa pwesto ang satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa pinakahuling survey ng WR numero nitong Nobyembre 2025. Ang laking impact nung no?
ang laking impact nung mga ginawa or mga pasabog ni Amy Marcos. No? Sobrang laking impact. Kasi sa totoo lang, kaya ganito na lang talaga etong naging ratings ni Marcos Jr. is dahil nga talaga dun sa ginawang pasabog ni Amy Marcos na kasi napakalaking ebidensya talaga na eh. Kaya nga kami nga hindi na rin namin inaantay yung hair follicle test ni Marcos Jr. bukod sa hindi niya naman na talaga din gagawin yun. Hindi na rin namin inaantay yun dahil doon pa lang sa pagkakasabi ni Amy Marcos na adik ang kapatid niya na si Bongbong Marcos, napakalaking ebidensya na yun. Kapatid mo na mismo ang nagsabi. Kasama mo simula bata hanggang sa pagtanda. Naglilinis pa sila. Siya pa ang naglilinis ng kalat niyo. Biruin mo yun. 'Di ba? So doon talagang ito yung nangyari ngayon kaya lumagapak ng ganyan yung ratings ni Marcos Jr. Dahil nga dyan siguro. At yun pa, yung mga kabalbalan nilang ginagawa ni Ante Claire. At yung mga ICI, biruin mo, haharap ka sa ICI na ikaw mismong gumawa, ikaw mismo nagpopondo, ikaw mismong namili ng mga tao, tas doon ka rin naharap. Anong klaseng kagaguhan yun? Napakalaking katarantaduhan yun. Kaya itong 21% hindi na bago to. Hindi na para magtaka pa kami na bakit ganito kababa yung ratings ng presidente na to dahil nga doon sa mga pinagagawa. Tapos yung pasabog pa ni Senator Amy Marcos, 'di ba? So yun. Good luck. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Ayun yung mga aasahan natin sa mga sasabihin ni Ante Claire. Baka mamaya may ano na yan, may tawag dito. Baka mamaya may ano na yan, may balita na yan. Si Ante Claire, abangan nyo na lang ha. Dito naman tayo. Eto na. Marcos Jr. tinawag na baliw na conspiracy theories ang mga nagpapalaganap umano ng fake news. Totoo naman yun kung ano. Sino-sino ba Marcos Jr.? President Bongbong Marcos. Sir, sinisir na kita ha. Sino ba nagpapakalat ng fake news? Yung mga vlogger na sumusuporta lang naman sa inyo. Tapos ngayon, paano ba yan? Mga vlogger, tinatawag, sila hindi ko na mention yung mga pangalan. Baka mag-abuse shoutout dyan sa mga yung yung sila si J din yung pangalan ng isa, si B. Yung mga TBJ Defender dati. Kuno. Ay patay kayo, tinatawag pala kayong baliw ni Marcos Jr. Yung mga yung Ngagba Squad. Yung mga vlogger ni Marcos. Tingnan nyo. Baliw pala kayo Nagpapakalat daw ng fake news Kayo lang naman yun. No. Diretsahang tinira ni Pangulo. Wow. Alin yung tinira? Diretsahang tinira ni Pangulong Marcos Jr. ang mga nagpapakalat umano ng maling impormasyon at hayagang tinawag na crazy conspiracy terrorists o mga baliw na tagapagpalaganap ng walang basihang teorya na sumisira umano sa kakayanan ng publiko na humusga ng tama. Dinamay mo pa kami. Walang damayan, Marcos. Nakalagay na makakaapekto daw na sumira umano sa kakayanan natin na mga publiko, kasama ako doon, na humusga ng tama.
Ano ibig sabihin mo, Marcos? Katulad mo kami ng kaisipan? Inom lang ako tubig, ha? Namamaos ako dito, eh. Walang niya. Bakit? Halimbawa ganito. Kasi malamang sa malamang ito ay... Ang alam naman natin nagpapakalat ng fake news ay yung mga kabilang mga vlogger. Yung mga supporters ni Marcos, supporters ng mga Dilawan, mga Pinklawan, sila yung mga nagpe-fake news dyan. Ngayon, kung eto man ay parang kami ang tutumbukin ng mga Duterte vloggers, unang-una masasabi ko dyan, fake news na agad yung mache-checkmate ka. Pangalawa paano mo masasabing tinuturo paano namin mamamanduan yung utak ng iba? Yung ibang mga nanonood sa amin ng mga OFW, di hamak na mga tapos yan. Di hamak na mas matataas ang antas ng pinag-aralan kaysa sa amin sa mga yan. Hindi namin walang isang tao na kayang kontrolin yung utak. Siguro yung pinsan mo. Mamaya papakita ko, ha. O siguro yun. Siguro yung kayang mangontrol ng utak yun dahil scammer yun. Mamaya papakita ko yung pinsan mong nakasuhan. Or natanggalan ng lisensya. Ha, mamaya papakita ko sa inyo. Paano ka kaya? Alam mo, Marcos, yung ginagawa mo, wag mo ipasa sa ibang tao. Kung sakali mang kami yung sinasabihan nito, ha. Pero kung itong pahayag na to ay para sa mga vlogger na sumusuporta sa kanya, deserve talaga nila dahil ganun talaga sila. Ha? Kung pinapasa yung ginagawa. Fake news daw, putang na si Auntie Claire nga fake news, eh. Etong malupit. Isa pa tong ka-fake newsan. 'Di ba, Marcos Jr., sinabi mo na ibabalik mo na ang 60 billion sa PhilHealth? Na yan ay nasa 89 ko, hindi ako nagkakamali, 89 billion ang kinuha nyo dyan. Tapos ibabalik nyo 60 billion na hanggang ngayon, nga pa rin. Kaya ibalik nyo ang 60 billion ng PhilHealth, Korte Suprema, nagpasya ang Korte Suprema sa botong 15-0 na utusan ng gobyerno na ibalik ang PhilHealth, ibalik sa PhilHealth ang 60 bilyong pondo na nauna nang inilipat. Baka sabihin mo fake news kahit Korte Suprema to. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nitong sinasabi ng Korte Suprema? Ang pinupunto nila dito, fake news ka, Marcos. Dahil sinabi mo sa amin na ibinalik mo na yan. Ngayon, eto, ano to? Sabihin mo, baka sabihin mo, pati Korte Suprema, fake news. Malabo naman atang paniwalaan na yon. Hindi nagpe-fake news ang Korte Suprema. Kagalang-galang na yan. 'Di ba? O ngayon, sino ang fake news? 'Di ba ikaw? Sinabi mo nung nakaraan na ibabalik to, hanggang ngayon wala pa rin pala. Ay, nako, Marcos. Iba ka na. Ang galing mo. Oo, tayo na, fake news ba more? Eto na. Dito na tayo sa exciting part. Oo, dito na tayo. Ubo na, hype na ubo na to, hindi mawala-wala. Ang kati sa lalamunan. Sa totoo lang, kanina hindi naman ako nag-uubo, pero nung pag nagsasalita ako ng Marcos, nung kumakate. Eto. Ayan na nga. Eto na nga. Ano ang napapansin nyo sa video ito? I-comment nyo dyan sa baba. Dali.
Anong napapansin nyo dyan? Di ba si Bong Dasa? Dong Dasa ba o Bong Dasa? Si Lisa Araneta Marcos at si Marcos Jr. Huwag nyo nang pansinin nyo nasa baba. Si Charis lang yan. Si Charis lang yan ha. Charis lang yan. Huwag nyo pansinin. Tutok tayo dun sa iyan na nga natin, itaas na nga natin. Masyadong papansin si Charis eh. Kitang kita. Yan. Kamakailan lang nagulat ako. Kasi etong si Gloria Diaz ay nagsalita about sa Noche Buena. Tapos kasi wala talaga akong alam din eh. Nung na-research ko, eto palang sinasabi ni Amy Marcos na kasama magdroga ni Lisa Araneta Marcos at ni Bongbong Marcos ay si Bong Dasa na dating naging asawa pala or naging asawa ni Gloria Diaz. Ngayon, nagulat din ako doon sa kanyang pahayag ni Gloria Diaz na bumili ka lang ng salad, kasya yan. Kasi may isang interview na kasya nga daw yung 500 pesos sa Noche Buena. At sinang-ayunan yun ni Gloria Diaz. Ngayon, eto malupit. Mapapaisip ka na dating beauty queen. Dating alam mo na matalino to eh. Alam mo na kung sa utak lang may utak to, pero bakit ganun ang nangyari? Bakit ganun ang sinabi niya? Napabor siya sa 500 pesos na Noche Buena. Yun pala, asawa pala siya ni Bong Dasa. Na sinasabing adik ni Amy Marcos, ni Senator Amy Marcos na kasama ni Lisa Araneta Marcos at Bongbong Marcos magpulburon. At ito yung ebidensya dyan. Ipapakita ko sa inyo. Ito po yung ebidensya dyan. Ayan po ang ebidensya. Ewan ko lang kung sino yung mga bata sa pasintabi na hindi ko natabunan. Pero baka mas matatanda pa to sa akin ngayon eh. Ayan po si Bong Dasa, naasawa din pala ni neto yung artista na maganda din. Yan po pala, ito pala yung anak nila ni Gloria Diaz. Etong si Isabel ba to? Isabel Dasa ba? Oh, Isabel Dasa. Isabel Dasa ba? Wait lang, tingnan natin. Baka nagkakamali tayo eh. Mahirap na eh. Oo. Bong Dasa. Tatay ni tayo na ba't ni Jose Manalo? Ba't may Jose Manalo dito? Ayun, ni Gabriel Bong Dasa ay tatay ni Isabel Dasa. Tama nga, Isabel Dasa. Siya ay tatay ni Isabel Dasa at etong si Gloria Romero ay naging asawa ni Bong Dasa pala. Ngayon, parang nahiwagaan kasi ako sa utak ni Gloria Romero na hindi naman ako nagbibintang, pero medyo kahina-hinala yung kinikilos ni Gloria Romero at doon sa kanyang binanggit na kasya ang 500 pesos sa Noche Buena, naging asawa din pala siya ng isa sa mga adik di umano na pinangalanan ni Amy Marcos. No? So parang naano ko na, kaya pala parang iba din ang utak mo. Kasi asawa ka pala ni Bong Dasa, nakasama magpulburon nila Marcos Jr. noon. Ayun ako. At eto pa malapit, eto na. Yung bagman ni Marcos Jr. O di umanong bagman ni Marcos Jr. nagbitiw na sa pwesto si Department of Justice Undersecretary Jose Jojo Cadiz Jr. ang opisyal na itinuturo ni Saldico. Di umano'y bagman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Ano to? Kada kayo, resign lang, walang nakukulong. Tapos mga bukas sa Makalawa, nasa ibang bansa na rin kayo lahat. Anak ng timang naman Si Bunuan wala na rin sa Pilipinas.
Si Romualdez, hindi natin alam kung nasa Pilipinas na rin. Kung nasa Pilipinas pa rin ba. Eto, bukas sa makalawa, baka bigla na rin naman tumawala. Anak ng timang. Nagsisitalunan kayo ngayon ha, bakit? Pero ito, kagaya ng sinabi ko noon kay Saldico bago siya magsalita ngayon. Kung ikaw man na Jojo Cadiz ay may nalalaman, isipin mo to maigi. Kung ang mga Duterte, tinraidor, kung si Pastor Apollo Kibuloy, tinraidor, na halos ibigay lahat kay Marcos Jr., kung si Chavit ay tinraidor, na halos isa rin sa mga tumulong na para manalong presidente si Marcos Jr., kung si Saldico, na halos pinagkatiwalaan nila ng ilang taon, tinraidor, ikaw pa kaya? Kaya ngayon pa lang mag-isip-isip ka na. Mag-isip-isip ka na, Jojo Cadiz. Kung ikaw, kung may nalalaman ka man, pwede mong gayahin or pwede mo nang isabihin. At least maaga pa lang malinis na ang pangalan mo. Kasi kapag ikaw ay naunahan, yari ka. Yari ka talaga dyan. Hindi ko sinasabing totoo ang bintang sa'yo ni Saldico. Hindi ko sinasabing ganun. Kaya nga sabi ko, kung may nalalaman ka, magsalita ka na. Kasi kapag hindi, wag mong ibibigay ang buong tiwala mo sa mga taong yan dahil putangina, ang dami nilang tinraidor, ikaw pa kaya? Kung ang Duterte nga na nagpalibing mismo sa tatay ni Marcos Jr. na si Marcos Sr., itinarantado nila, ikaw pa kaya? Yan ang isa sa mga tandaan nyo yan. No? Ikaw pa kaya? Biruin mo ang daming presidenteng dumaan sa Pilipinas. Hindi ipinalibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Si Tatay Digong lang ang gumawa nun. Tinraidor pa niya. Ikaw pa kaya? Ulit-ulit ka, Jay? Eh, mas maganda rin na rin paulit-ulit para tumatak sa utak nila. Ha? Oh. O, eto naman. Eto naman, no? Kamusta na kaya din to, no? Oo, kamusta na rin kaya to? Ano nangyari dito? Eto pala. Kamusta na kaya tong ano na to, no? O yan, no? FL Lisa Marcos, tinuturo ni Saldico at kapatid nito. Mukhang hindi na napag-uusapan to, ha? Kamusta na si Onion Queen? Yan, no? Basahin natin, ha? Basahin natin yung panayam dito. Baka sabihin nyo, kinakalimutan na namin. Hindi pa namin to nakakalimutan, ha? Isang mabigat na paratang ang muling ibinato ni Saldico matapos siyang matapos niyang iugnay si First Lady Lisa Araneta Marcos sa umano'y control sa rice at onion importation, pati sa pagpapatigil ng ilang investigasyon sa Kongreso hinggil sa pagtaas ng presyo ng paunahing bilihin. Alam nyo kung bakit binabalik-balikan ko to? Kasi gusto kong kalampagin yung ibang mga congressman dyan na sana naman pag-usapan nyo to. Ano, natatakot kayo? Na baka gipitin din kayo? Kung kami nga mga vlogger, puta na. Tuloy-tuloy pa rin kami kahit sandamakmak na yung death threat sa amin. Kayo na mga mas makapangyarihan kayo sa amin, hindi nyo magawan to ng aksyon. Asan na yung sinasabi nyo para kayo sa bayan? Para kayo sa sambayan ng Pilipino? Eto, lantaran, no? But kahit man lang sana imbestigahan, di ba? Imbestigahan nyo, pag-usapan nyo. Bakit tikom ang bibig nyo? O eto, shoutout kay Soto at kay Lacson. Bakit eto di nyo pinag-uusapan? Huwag nyo sabihin na baka huwag nyo sabihin na ayaw nyong mabadshot kay Madam Lisa. Ha?
Pag-usapan natin to ha. Hindi dapat to kinakalimutan. Ang usapan dito, bigas at onion, sibuyas, pagtaas ng bilihin. Diba? Yan yung hindi masagot-sagot ng Malacanang na hanggang ngayon inaantay natin yung kasagutan. Wala pa rin, diba? So dapat ano natin to? Hoy, ay. dapat inaano natin to, pinag-uusapan to. Hindi dapat to iwinawala. Sabihin na natin na hindi ka panipaniwala si Saldico, pero dapat nating pag-usapan to. Dapat pag-usapan yan ng Kongreso at ng Senado. Bakit hanggang ngayon parang hindi wala naman, biglang nawala tong issue na to babalik-balikan natin yan. At eto na nga, ang pinsan. Eto na nga, ang pinsan ni Marcos Jr. na nakasuhan. Ang pinsan ni Marcos Jr. na isang trilyonaryo. Ang pinsan ni Marcos Jr. na kanyang inuutangan. Ang inuutangan ni Manny Pacquiao ng pera. Ang inuutangan ni Amy Marcos ng pera. Ang pinakamayaman sa buong mundo. Ang pinakagwapo sa buong mundo. Na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. Please welcome the one and only Hunyango Kulaong. Putang ina. Kulaong. The one and only Francis Leo Marcos. Eto na. Ayan na. Putang ina, naka-blurred na yung mukha mo. Ang pangit mo pa rin. Eto po si Kulaong. Sa mga hindi po nakakilala sa kanya, siya po si Francis Leo Marcos na siya po si Norman Mangusin na nagpakilalang Francis Leo Marcos na kamag-anakan or kapatid ni Marcos Jr. Kasi ito po daw ay anak ni Marcos Sr. sa labas. Pinanang Remy. Sumaybay ako sa buhay nito. Sa mga pinagyayabang nito. Pero ang kinakabilibang ko lang sa sarili ko, hindi ako sumakay sa hunyangong ito. Hindi ho ako napasakay, hindi po ako nabola ng mga kayabangan yan. Kahit nung mga panahon niyan ay charity vlogger na din ako. Never akong dyan. At hanggang ngayon, nagcha-charity ako off-cam. Hindi ko na lang pinapakita yan sa, tawag dito sa aking video. Hindi ko na pinapakita yan. Siya po si Norman Mangusin. Na ngayon ay binabanatan din ni Makagago dahil itong tao na to, sobrang daming tinarantado, sobrang daming hinuthutan ng mga OFW nitong nitong ni Norman Mangusin ayon kay Makagago. At sa ibang mga OFW din na nagsisiwalat ng issue niya. Ngayon, eto nga, nahuli siya na walang seatbelt. At ngayon, pinatawan po ito ng traffic violation, tinanggalan ng lisensya. So hindi na siya pwedeng magkalisensya, hindi na siya pwedeng mag-drive habang buhay. Ang tanong, naguguluhan ako dito. Sino yung tinanggalan ng lisensya? Si Francis Leo Marcos ba o si Norman Mangusin? Kasi dalawa pagkatao nito eh. Kung tayo na tignan nyo, gago din yung TV5 eh. Binlurred na, kita pa rin yung pangit ng mukha. Hindi nyo pa masyadong dapat diniinan nyo pa eh. Di sobrang andaming galit dito sa taong to ngayon kasi grabe ito yung nagpasikat ng mayaman challenge na ang ginagawa ay kunwari tumutulong, yun pala ay hindi naman. At yung pera ng mga OFW ay kinukurakot lang nitong kumag na to. So ngayon, may isang rin, alam nyo kahit si Makagago ay hindi ho kami goods niyan. Dahil sa usapang politics, Marcos po yan, Duterte ako. Pero dito sa ginagawa niya,
kay Kulaong, kay Norman Mangusin, aka FLM or Francis Leo Marcos, tawag dito, natutuwa ako dahil talagang nilabanan niya tong kumag na to. Sa totoo kasi nagpaparinig na sa amin to noon, nila Banat Bay. Eto, may video yan na banat kay Banat Bay at sa Banateros. Kaso, hindi namin pinatulang kasi ang nasa isip naman din namin, una-una sabi namin, wala na rin naman yan. Wala nang papansin dyan. Wala nang magtitiwala. Paulit-ulit pa rin pala siya ng bubudol. Ngayon, na-tsempuhan siya ni Makagago, kaya yan yung content niya ngayon. Deserve mo yan, sir, kasi una-una, sinasabi mong, porket nasa, kasi di ba sinasabi mo lagi good influencer ka, kahit hindi ka naman good influencer. Baka kasi tularan ka rin ng ibang tao na nagdadrive ka ng walang seatbelt at ang pinakamalupit pa dito, naka-live ka. Ang katwiran niya dito, nasa loob lang daw siya ng subdivision, nagdadrive, so okay lang naman daw yun. Ha? Alam mo, kahit saan ka nagdadrive, importanteng mag-helmet ka, importanteng mag-seatbelt ka. Tanga, trilyonaryo ka, di mo alam yun, tanga ka ba? So, isa to sa mga pinapanood ko araw-araw Etong yung awayan nila ni Makagago. Yan po yung pinsan ni Marcos Jr. na natanggalan ng lisensya. Ng lisensya. So, eto na nga, dito na tayo. Asan na yan? Eto. Maliit lang yan kasi palagi akong chinutsupulangkot baby ko moon ng video na to. Ito, lalakihan natin tong picture para hindi pala lagyan na natin to si Tatay D. Ito, panoorin ho natin itong na to Itong driver ni Saldico ay umamin na daw. So, ito, panoorin natin. Nasaan na yan? Okay. Plea. Yung ating exclusive interview kay alias Joyce noong pong Martes na nagbunyag tungkol sa mga naging galaw ni dating Congressman Zaldico sa Paris. Ngayon, nagsalita na po yung nabanggit niyang driver ni driver Nico na si Toto Sarabia tungkol po sa naging pagseserbisyo niya sa dating kongresista. Yan ang ihahatid sa atin ng ating Europe correspondent na si Rose Eclarinal kasama ang The Filipino Correspondent Network o TFC. Miss Rose, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo dyan sa Pilipinas. Yes, umamin ang dating driver ni Zaldico sa Paris na huli silang nagserbisyo sa dating kongresista noong pang-Hulyo. Bago pumutok ang iskandalo sa insertion sa 2025 budget at di umano'y korupsyon sa flood control projects. Sa exclusive interview ng The Filipino Correspondent Network PFCN, kay Toto Sarabia, inamin niyang naging driver nga siya ni Ko sa France simula 2023. Pero hindi siya naging driver sa Portugal. Bagamat isa siya sa regular driver ni Ko, hindi raw niya ito nasundo sa airport at hindi rin niya alam kung totoong may sariling private plane si Ko na naibalitang nasa Le Bourget. Ngayon, nadadawit ang pangalan niya kay Ko, nais niyang linawin na ang lahat ng naipundar niya ay galing sa pagsisikap ng pamilya sa 30 taon nila sa Paris. Hindi, tsaka anong dahilan? Ba't dinadamay niyo tong driver ni Saldico? Di ba? May batas ba nga? Hindi, ito katanungan. May batas ba na gano'n na... May batas bang gano'n na... tawag dito na pagkasama mo ay isang katulad ni Saldico ay ka rin? Dawit ka din sa kaso ganun? May batas bang ganun? Hindi ko alam kaya nagtatanong ako. Comment nyo na lang dyan sa baba. Una, para sa akin siguro hindi na dapat pa idamay itong driver na to. Sa bagay, yung pagtanggap ng pera na pinagnakawan ni Saldico tapos pinapasahod niya rito. Siguro hindi niya rin, kasi
kailan lang din naman nalaman yan? Eh kung ako, driver ako, ako'y tao, nangangailangan ako ng pera, nangangailangan ako ng trabaho, eh, tatanungin ko pa ba na, sir, yung pinapasahod mo sa akin, saan ba galing yan? Diba? O sir, yung pinapasahod mo sa akin, saan galing yan? Kailangan naman na tanungin mo yung tao sa ganun. Siguro hindi mo naman kailangan ng tanungin yung boss mo. So dapat hindi to dinadamay. Mas maganda yun, tama yun. Kukuhanan lang siya ng impormasyon pero hindi siya idadamay dito sa mga ganito, sa kaso ni Saldico. Kasi wala namang kadamay-damay naman din talaga. Nawala na. Sa report namang nakalap ng The Filipino Correspondent Network sa Paris nitong Setyembre, sinabi ni Elias Joyce na dating nagtatrabaho sa pamilya ko na alam ng ilang Pinoy sa Paris na pag-aari ni Zaldico ang bahay sa 31 Avenue Montan noon pang 2022. Okay. Nasaksihan din daw niya ang magarbong buhay ng dating kongresista at ng pamilya na nagpasara pa umano ng Burberry shop para sa private party ng anak. Grabe, no? Sana all. 2023. Yaman. Sa ngayon, wala umano ang anino ni Ko sa Paris at wala rin umanong alam ang dating driver sa maaaring lugar na kinaroroonan ni Ko. Sa Paris man o sa Nako, ang mahirap niyan, ikaw ang gawin ni... Nako po. Ito nai-imagine ko lang ha. Tano mamaya baka ito yung gawing ano dyan. Oh, yan. Alam mo yun, para lang masabing may nahuli. Na masabi lang na nahuli nila si Marcos. Si Marcos, si Saldico. O eto, yung driver ni Saldico, nahuli na natin. Wala tayong sasantuhin. Ganyan na naman ng nung iba dyan. Diba? Kasama si Maan Rivera at Bong Agustines, Rose Eclarinal, DZMM Teleradyo, Paris. Okay. Miss Rose. Miss Rose. Miss Rose. Andiyan ka pa ba? Miss Rose. Ganyan natin dito. Sige, Tele, pakiplay please. Ito yung video daw ng driver. Panoorin natin. Ito yung driver, umiiyak. Okay. Lakihan natin ng konti. Dito natin lagay sa katabi ni Ko. Ayan. Saldico, yung driver mo dati, naiyak. Yan kasi. Wait lang. Ayusin natin yung video. Ayusin natin para kitang-kita yung pag-iyak mo. Sir, ha? Sige, play. Yung sasabihin na galing kay boss, yung tindahan, kaya mo. Di nila alam kung gaano kasipag si Ate Yayan mo. Wala nga mong di-opyo. So, ibig sabihin, pinagbibintangan sila na yung tindahan na napundar or kung yung iba pang na mga napundar nitong driver na to ay galing kay Saldico. Kaya siya umiiyak ngayon. Alam nyo, parang hindi naman yun. Kung hindi naman kasi kagaya ng sinabi ko, tatanungin ba namin? Halimbawa ako, empleyado ako. Kailan lang naman pumutok ang issue kay Saldico? So, tatanungin ba nitong driver na to na, Saldico, saan galing yung pinapasahod mo sa akin? Diba hindi naman, diba? Ngayon, kung may batas na tumanggap ka ng pera galing sa pagnanakaw na hindi niya rin alam, siguro mas maganda sa magpaliwanag siya ng maayos sa korte na hindi ko alam pinapasahod niya kami, malay ko ba na galing pala sa pagnanakaw yan. Para sa akin, hindi na din dapat silipin pa yung nito. Kasi driver lang to Ba't gano'n nakatutok kayo sa mga mabababang tao? Si Martin Romualdez mag-gala-gala nga lang Diba? Toto Sarabia. Dating driver dating driver ni Saldico. Panoorin natin. Dating congressman Ko
noon pang July. At wala na rin daw siyang kinalaman kung nasaang lugar ngayon si Zaldico, kung siya man ay nasa Portugal. Robert and Steve, bibigyan rin natin ng pagkakataon si Toto Sarabia na makausap ninyo. Ibibigay natin ang pagkakataon sa kanya na maipaliwanag din ang kanyang panig, kasi masakit daw para sa kanya na binulgar ang kanyang pangalan at tinatanggi niya na walang katotohanan na nagsiservisyo pa rin siya kay dating Congressman Zaldico. Sir Toto? Sir Toto, andiyan ka ba? Huwag ka umiyak. Sir Toto, are you there? Nawala si Sir Toto. Oo, nawala. Okay, ulit natin. Hindi ko po siya kasama ngayon. We'll try to patch up. Sandali lang po. Sir Toto, are you there? St. George. Ako ang nag-service sa kanila nung pumunta sila ng Switzerland. Nag-hire sila ng 3 Sino naman tayo? Yung matanda? Mercedes-Benz with driver. Wow. Kaya alam ko, it was the first time that Zaldico na nagpunta rito. Una ko siyang nakilala. Okay. Tapos nabigyan ko siya ng driver. Sino naman to? Alias Joyce. Alias Joy naman to. Mag-assist sa kanila. Yun. It was a late 2022 nung bumili siya ng bahay dito sa 31 Avenue Montan. Yes. And then after that, earlier part of 2023, doon siya bumili ng isang Mercedes-Benz. Ang namamahala ng Mercedes-Benz niya pag wala siya, isang Filipino driver. Ay, sana all. It was 2023 na magkaroon sila ng second bow ni Mylene ko. Okay. Na ginanap sa Rome. Naka-private plane sila, pamilya, from Paris to Rome. And then, naghatid ng bagahe nila, ng mga gamit nila, from Rome to Paris. Doon nag-hire... ang tanong dito, gaano katotoo itong babaeng to? hindi ko inaano si Zaldico, hindi ko siya pinoprotektahan. Ng akin lang, kasi baka mamaya katulad to ng witness kay Risa Ontiveros, di ba? Na binayaran lang pala para lang para lang ituro-turo kunwari si Zaldico. Pwedeng ganun, katulad nung kay Risa, di ba? Na binayaran siya para lang idiin si pastor. So dapat masyado rin tayong sa mga witness na yan. Hindi katulad ng witness na si Zaldico sa nakawan na nangyayari sa flood control ngayon. Kasi kitang-kita niya ng 2 mata at sa kanya mismo inuutos. Talaga maniniwala tayo, di ba? Sila ng 20 Mercedes with driver. So kwentong lang pala to, no? Ni Zaldico. Miss Rose, bukod dito, so kung itinanggi, meron pang ibang pangalan. May 2 pa siyang binanggit na pangalan si Miss Joyce. Sumagot na din ba yung 2 na yon, Miss Rose? Hindi pa sila sumasagot. Ang lumapit sa atin ay para linisin ang kanyang pangalan ay si Toto Sarabia. Yung anak kasi ni Toto ay nagda-drive din kay dating congressman ko. So, sisikapin natin kunin pa yung binigit nila isang pangalan para mabigyan ding linaw kung may maidadagdag pa silang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni dating Congressman Zaldico. Pero I will try my best na matawagan ko uli si Toto Sarabia para makausap ninyo siya. Okay? Babalikan. Yan So, yun nga yung driver ni Zaldico ay nagsalita na. At eto nga yun, si Jojo Sarbania. So, para sa akin, hindi tong driver na to. Nung alam niya dun sa nakawan na kung driver lang siya. Pero kung magpaliwanag na nga lang siya ng maganda siguro. At kagaya ng sinasabi niya, yung sinasabing mga yung grocery store daw. Siguro 'di ba, nagtatrabaho naman sila sa Paris. Kaya naman nila siguro ipundar yun. Pero yun na nga, eto na nga. Asan na yan? Eto na nga ang kinakatakutan na mabulgar ngayon dahil pagsasabay-sabayin daw ito, no? Pagsasabay-sabayin daw ito sa darating na part 8 ni Zaldico.
at may isa na namang may mga congressman na bibinggo. May mga congressman na mga bibinggo dito sa pasabog ni Saldico. Yung part 8. May mga papangalanan na daw si Saldico ng mga congressman. Kaya pala natataranta na yung iba. Kaya pala nagwawala na yung ibang mga congressman. Kasi kaya pala tinanggal di si Kiko Barsaga or sinuspindi para hindi makasagap ng balita sa loob. Eto. Dahil dyan, etong babasahin natin to lahat Eto yung mga ibubulgar. Totosin yung iba dito na bulgar na. Pero eto, ang isa sa mga ibubulgar ng sabay-sabay ni Saldico sa part 8. 41 billion 2025 GAA illegal insertion in national budget. Isa yan sa mga ilalabas. 500 billion flood control budget. Eto pa. 250 billion Maharlika funds. 129 billion gold served sold. Eto ang pinakamalupit dyan. Kung saan napunta itong 129 billion na gold served. Ito yung isa sa kabang-abangan sa part 8 or sa mga video ni Saldico. Magugulat kayo kung kanino yan ibinigay. Ay, nako. Ako nagsasabi sa inyo, magugulat kayo kung kanino ibinigay yan. Kaya pala tuwang-tuwa yung gago. Dati hangang-hanga siya kay Duterte. Biglang nung nakuha niya na tong gold na to, si Marcos na yung ngayon niya, kinakahangaan. Eto pa, yung 89 billion PhilHealth funds na ngayon ay katulad kaganina na kinukuha na nga or pinapabalik na ng Korte Suprema to. At etong 62 billion, puro 62 billion na GSIS funds, SSS funds, Land Bank, DBP funds and Small Town Lottery Fund. At dito nga yun nga sinasabi ko, etong 129 billion na gold, magugulat kayo kung kanino yan ibinigay ni Marcos Jr. Hintayin natin sa part 8 ni Saldico. Ang kaabang-abang na ikakagulantang ng mga congressman na mukhang uhaw-unghang. Ano daw? So yun mga banateros, mga kabiyaya, nung maikokomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin, halos 1 oras to. Ano pong maikokomento nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At mamaya, panoorin nyo po kami sa Vox Populi, Boses ng Bayan. May YouTube channel po yan at Facebook page. Pakipollow na lang po. Pati na rin po ang SMNI, DCAR 1026 at iba pang social media platform ng SMNI. At syempre, ang maraming salamat sa mga OFW na patuloy na nanonood sa atin. Hindi ko man ho kayo maisa-isa na ma-shoutout at mapusuan yung mga comment nyo dyan sa comment section. Pero ako po ay lubos nagpapasalamat sa inyo sa pagsuporta nyo sa lahat ng Banateros Brothers at sa mga DDS vloggers sa katulad nila PH Update and Don Mar TV. So yon, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordena.